Matapos makapaghanda ng kanilang mga sarili, ay nagsimula ng magplano si Lino. Micaela, ano nakikita mo sa satellite scanning? Sa unahan kaunti ng Citadel ay may nakaparadang 10 armored vehicle ng Dragon Corps. May barikada na rin sila ng mga barbed wire at sandbags. Naka-in position na ang mga snipers nila sa itaas ng mga gusali. May 4 na drones na umiikot sa paligid. Naka-activate na rin ang automatic machine gun sa itaas ng Citadel na nakatutok sa direksyon ng boundary ng Sector 4 at Sector 1. Sa paligid ng mansyon, may mga bantay rin pero hindi marami. Hindi lalampas ng 10. Nasaan ang mga infected? Wala akong nakikitang makapal na bilang ng mga infected. Pailan-ilan lang ang nakakalat. Pero may 2 container van sa likod ng mansyon. Meron din sa may likurang bahagi ng Sector 3. Mukhang may inaabangan sila roon. Okay, ganito ang plano natin. Dadaan tayo sa tunnel papunta ng Citadel Building. Iyon ang pinakamadaling ruta. Pagkarating roon, kami ni Rafael ang papasok sa loob. Siguradong matinding barilan ang magaganap sa loob noon. Kayo naman, Rosalia at Micaela, humanap kayo ng mga puno o sasakyan na mapagtataguan sa di kalayuan para kayo ang babaril sa mga agent na paparating. Kayo naman, Mancio, Tingting at Kulas ay sa may likuran mag-abang. Maglagay ka rin ba'y kulas ng hamog para may cover tayo sa ating pagtakas. Kapag nakuha ko na ang mga bihag, ay kayo, Tingting at Mancio, ang magdadala sa kanila sa pinakadulong bahagi ng Sector 4. Naroon ang kuweba papunta sa tunnel hanggang sa dagat. Kayo, Rosalia at Micaela, ang puprotekta sa kanila. Ikaw namang, Kulas, sumunod ka sa kanila kapag hindi masyadong mabigat ang makakaharap namin ng mga kalaban ni Rafael. Magpapaiwan kami dito ni Rafael para makipaglaban at maghanap ng sample ng virus sa loob ng Citadel Building o di kaya sa mismong mansyon. Kailangan harapin ko na rin ang kung sino mang namumuno sa kaguluhang ito. Micaela, pakipatch ako kina Richard. Ayan, Lino, connected ka na. Richard. Yes, Lino. Richard, pagpatak na eksaktong 1:15, pasabugin nyo na ang oil truck dyan para makalika ng kaguluhan. Tapos, pumunta na kayo sa Citadel Building. Kakailanganin namin ang tulong nyo roon. Pero kung sakaling hindi nyo na kami maabutan, ay dumiretso kayo sa direksyon ng Sector 1. Babanatan nyo ang mga Dragon Corps mula sa likuran para 2 fronts ang kakaharapin nila. Kayo at sina Benny. Micaela, sina Benny, naka-on na rin ba ang radio nila? Oo, Lino. Benny, kayo naman ay sa tunnel din dumaan. Kapag nakuha nyo na ang atensyon ng mga Dragon Corps, ay saka na kayo umexit. Salakayin nyo din ang mga Dragon Corps mula sa likuran para masurpresa sila. At kung hindi natin kakayanin ang puwersa nila, papasok tayong lahat sa mansyon. Hindi nila bubumbahin ang mansyon, lalo kung naroon sa loob ang mga amo nila. Eksaktong 1:00 ay kikilos na tayo lahat. Copy that, Lino. Sagot ng lahat. Noong tignan naman ni Lino ang kanyang relo, ay 12:50 na. Umihi na ang kailangan umihi. Wika pa ni Lino. Sabi naman ni Mancio, ang kailangan magmerienda uli. Pwede bang magmerienda na uli? Sabi naman ni Tingting, katatapos na natin kumain by Mancio, merienda na agad? Oo, sana. Para kung sakaling makain ako ng mga zombies mamaya, hindi ako mamamatay ng gutom. Baunin mo na lang yung biskwit mo. Marami namang bulsa yung pantalon mo by Mancio, di ba? Wala nang espasyo eh. Bakit? Ano ba laman yan? Biskwit at seso. Naku, kargado ka na pala. Sabi naman ni Ginang Aida, Lino, sigurado ka ayaw niyong sumama kami sa inyo para makatulong din kami sa laban? Hindi na po, Ma'am Aida. Ito po ang ekstrang baril at bala. Magagamit niyo yan kung sakaling may agresibong zombies ang sumalakay dito sa inyo. Sabi naman ni Vencer, Sir Lino,
Mag-iingat po kayo ha. Lalo na ikaw, Sir Rafael. Ikaw ang pag-asa ng bayan at ng sangkatauhan. Kung mamamatay ka, mawawasak ang puso ko. Sabi naman ni Tingting. Teka, sabi mo si Rafael ang pag-asa ng bayan at sangkatauhan. Bakit ang puso mo ang mawawasak kapag namatay siya? Anong kinalaman noon? Simple lang, Sir Tingting. Dahil nasa puso ko ang buong sambayan ng Pilipinas. Kaya hindi siya pwedeng mamatay. Binatukan naman ni Ginang Aida ang kanyang anak. Ano ka ba? Aalis na nga sila. Kung ano-ano pang talumpati ang ginagawa mo. Malilate na sila sa schedule nila, oh. Sige na po, Sir Lino. Umalis na kayo. Sabi naman ni Doktora Rose. Sir Lino, huwag niyo pong kalimutan ha. Yung virus sample na kailangan ko. Opo, Doktora. Pangalawa yan sa priority ko. Una ay ang mailigtas ang pamilya ko. Pangalawa ay ang matuldukan na ang problema sa virus na ito. Tara na, Lino. Alauna na oh. Wika ni Rafael at nauna na sa paglabas. Sa kabutihang palad ay naubos na rin naman nila ang mga infected sa gusaling iyon. Kaya hindi na nila kailangan maging sobrang bagal pa sa pagbaba sa ground floor. Pagkarating ng ground floor ay nagtuloy na sila hanggang sa electrical room. Pero laking gulat nila noong buksan ang takip ng butas. Hala, flooded ang tunnel. Bulalas pa ni Micaela. Sabi naman ni Rafael, paano ito, Lino? Bago pa makasagot si Lino, ay nagradyo na rin sina Richard at Benny. Lino, negative tayo sa tunnel, flooded na. Mukhang naisip nila na sa tunnel tayo dumadaan, kaya nahihirapan sila na matrace tayo. Sabi naman ni Lino, okay sige, same plan pa rin tayo ha, pero sa ibabaw na dadaan, hindi na sa tunnel. Copy that, Lino. Sagot naman ang dalawang grupo. Sa bahagi naman nila Benny. Team, let's go. Sa ibabaw na daw tayo dadaan. Lance, dikitan mo na ng C4 ang satellite receiver. Lafarge, tulungan mo ako. Dalhin natin ang mga container na may lamang gasolina sa gitna. Narita, cover mo kami ni Lafarge. Sahara, swipe the area kung nasaan ang mga CCTV. Portia, cover mo si Lance. Move! Wika pa ni Benny sa katamtamang lakas ng boses at agad lumabas na ng gusali, dala ang dalawang container ng gasolina. Nakasunod rin sa kanya si Lafarge na gasolina rin ang dala. Si Lance naman ay payuko na tumatakbo papunta sa malayong gilid para doon mag-cover sa mga puno habang paunti-unti ang paglapit sa nasabing satellite tower. Ilang saglit pa ay naririnig na nila ang pagdami ng mga infected sa kanilang kinaroroonan. Bago umalis si Benny sa pinaglapagan niya ng gasolina, ay bumunot muna siya ng 2 smoke grenade at inihagis sa malayo. Agad kumapal ang usok sa paligid. Standby muna ang lahat at mag-over. Hintayin natin na makabalik si Lance. Ilang saglit pa ay narinig nilang nagsasalita si Lance sa kanyang com. Guys, nasaan ang cover ko? Hinahabol na ako ng mga infected. Sabi naman ni Portia, gusto mong ikaw ang mabaril ko? Puro usok ang paligid, di ba? Kaya hindi kita makikita. Sabi naman ni Benny, bumalik ka na rito, Lance. Kami na ni Lafarge ang sasalubong sa mga infected na humahabol sa'yo. Copy that, boss. Mas lalo pang binilisan ni Lance ang pagtakbo. Lahat naman ng mga kasama ay nakaabang. Noong makalampas na siya kina Benny, ay isa-isa nang inasinta ni Sahara at Portia ang mga infected na nakikita nila, na hindi naman lalampas sa 10. Noong maubos ay sinabi ni Benny, oh, tara na, kailangan makalayo na tayo rito. Ayan na sa kabila ang bulto ng mga infected. Hindi lang nagmamadali dahil hindi pa tayo nakikita. Tara na. Wika ni Benny at nagsimula na silang maglakad ng nakapayuko at palipat-lipat sa mga puno, gusali at mga sasakyan.
Noong makalampas sila ng mga 50 meters ay sinabi ni Benny, "Lance, sige na, pasabugin mo na ang satellite receiver." "Okay, boss." Agad nang pinindot ni Lance ang detonator at sumabog na nga iyon. Dahil sa liwanag ay nakita nilang nakatipon ang napakaraming infected sa gitnang bahagi. Sabi naman ni Benny, "Sahara at Portia, asintahin niyo ang mga container na may gasolina." "Copy, boss." Agad umakyat sa isang puno si Portia at mula roon ay inasinta ang container na may lamang gasolina. Agad iyong nagliyab at kumalat, kaya unti-unting nilalamon ng apoy ang mga infected na naroon. "Tara na!" Wika ni Benny at malapit na sila sa isang gusali. Kung makakalampas sila roon ay nasa Sector 4 na sila. Pero bago pa sila makarating sa nasabing gusali, ay lumabas sa magkabilang kanto ng gusali ang tigdalawang tactical vehicle ng mga Dragon Corps. Para iyong tangke de gera, pero imbis na kanon ang nasa ibabaw, ay taong may hawak ng machine gun. Pinaulanan noon sila Benny. "Fall back! Fall back!" Sigaw ni Benny at muli silang nagtatakbo patungo sa bahaging mapuno. "Take cover!" Wikang muli ni Benny at muling naghagis ng smoke grenade para magkaroon sila ng pagkakataon na makatago ng maayos sa ibang mga puno, sirang sasakyan at mga drum na nakatambak sa paligid. Huminto ang 4 na tactical vehicle at nagsimulang magpaulan ng bala. Napapikit na lang sila sa ingay ng buong paligid. Wala silang pagkakataon na lumabas upang gumanti ng puto. Kanya-kanyang kapang naman ang dalawang dilag sa magkahiwalay na direksyon para makahanap ng advantage position sa may abandonadong warehouse. "Boss, cover niyo muna kami. Papasok kami sa warehouse." Wika ni Sahara. "Okay, copy." Sagot naman ni Benny. Kumuha siya ng 2 granada at inihagis sa harapan noong mga sasakyan. Pagkasabog noon ay saka siya tumayo at binanata ng pagbaril ang mga naglalakad na agent. Nakipagpalitan naman ng putok ang mga iyon sa kanya, kaya hindi nila napansin na tumatakbo na ang 2 dalaga papasok ng warehouse. Sina Lance at Lafarge naman ay ibinaba ang kanilang mga backpack at nagsimulang gumapang para maikutan ang kinaroroonan noong armored vehicle. Sinarita naman ang distraction para hindi mapansin sina Lance at Lafarge. Noong makaikot sa likuran ang dalawa, ay naghagis rin ng granada si Lance. Saktong nakaporma na rin ang 2 dilag sa itaas na may hawak na sniper's rifle, kaya isa-isang bumulagta ang mga agent ng Dragon Corps na sumusugod at umaasinta rin sa kanila. Noong maubos ang mga agent, ay kinabitan ni Lance at Lafarge ng pampasabog ang ilalim ng mga tangke. Nagsisabog ang 2 armored vehicle, pero meron pang 2 natira. Kaya umakyat sila pareho at pinagbabaril ang handler ng machine gun. Saka naglaglag ng granada patungo sa loob mismo ng tangke. At noong sumabog ay namatay lahat ng agent sa loob. May mga infected pa rin na nagkalat, kaya hindi sila makaalis sa bahaging iyon. Nagsalita si Benny. "Sahara, check mo nga ang satellite natin kung anong nakaabang sa atin sa kabilang bahagi ng gusaling iyan." Agad namang inilabas ni Sahara ang dalang tablet. "Boss, may 10 armored vehicle at mga barricade. Napakarami rin ng agent ng Dragon Corps na nakapwesto." "Lintik, pin down tayo ah. Hindi tayo makakalapit roon. Masyadong marami at malakas yan." "Sahara, patch mo ako sa line 2, ina Rafael." "Rafael, pin down kami rito. Napakarami nila. Hindi kami makalapit o makatago sa barikada nila. Walang turnaround way." "Sige Benny, standby lang muna kayo dyan. Hold your position." "Copy Rafael." Sabi naman ni Benny sa mga kasama. "Team, standby muna tayo rito. Hindi din naman pupunta rito yung mga agent. Takot lang nila na malagasan uli."
Lance at Lafarge, tara, samahan niyo ako. Kumuha tayo uli ng container na may gasolina at ikalat natin sa paligid. Maaring mga infected ang gamitin nilang pasugurin rito para hindi nila kailangan sumugod pa. Okay, boss. Agad silang tumakbo, papabalik sa pinanggalingang gusali. Mabuti at wala nang infected sa bahaging iyon at naihanda naman nila ang mga container sa may gilid lang noong gusali. Pagkabalik ay magkakahiwalay na nila iyong ipinwesto. Girls, nakikita nyo kami? Yes boss, on-site pa kayo. Cover nyo ang area ha. Baka biglang may sumugod na Dragon Core. Huli talaga kami, nasa open area kaming tatlo. Don't worry boss, nasa malapit lang sa iyo si Narita. Nakaabang para may cover fire din kayo kung sakaling may bigla ang sumugod. Okay, very good. Ano boys, ayos na kayo dyan? Yes boss. Di sige, tara na, balik na tayo sa pwesto. Wika pa ni Benny at lumapit na rin sa kanya ang dalawang lalaking kasama. Samantala, sa bahagi naman nila Richard, Venus, Kim at Jenna. Kasalukuyan silang naroon sa isang malaking bahay na mukhang pagmamayari ng mayamang pamilya. Girls, bilisan nyo na. Malapit na mag-alauna oh. Kailangan magkasabay-sabay tayo sa pagsalakay dahil gagawa tayo ng distraction para mapapunta rito ang ibang mga Dragon Core at infected. Sabi naman ni Venus, ang tahimik na ng sitwasyon natin rito, magpapapunta ka pa talaga ng maraming kalaban? Sabi naman ni Richard, alam mo ikaw Venus, nakakalimutan mo na yata na nasa misyon tayo no. Masyado mong nai-enjoy ang pananatili sa bahay na ito. Abay oo naman, may kuryente at naka-on lahat ng appliances dahil sa solar panel nila. Tapos may hot and cold water ang shower at jacuzzi. Sulit ang ilang araw na ginawa kong pagtitiis sa loob ng malamig na tunnel. Oo, alam ko yun. Pero pwede mo pa rin namang magawa ang mga bagay na iyan after ng misyon natin. Baka nakakalimutan mo. May tig 2 milyon na tayong matatanggap after nito. At ang sabi ni Rafael, nasa account na raw natin ang kalahati noon. Di saka ka na mag-hotel pagkabalik natin galing sa misyon. Sabi naman ni Kim. May punto si Venus, Chard. Ini-enjoy niya na ang mga ganitong simpleng bagay. Dahil kapag hindi tayo nagtagumpay rito, wala na tayong babalikan sa pinanggalingan natin. Magiging zombies na rin sila lahat. Kaya para saan pa yung 2 milyon kada isa sa atin na sinasabi mo kung wala naman tayong paggagamitan na? Oo, naiintindihan ko kayo. Pero huwag niyong kakalimutan, umaasa sila Rafael sa atin. Pati na si Lino na nagpunta rito para iligtas ang kanyang buong pamilya. Kaya tara na, tama na yung siesta moment niyo. Wika pa ni Richard na nagpipigil na mainis sa mga kasama na puro babae. Jenna, cover mo ako, lalabas ako. Magkakabit na ako ng C4 explosives sa gasoline station. Sabi naman ni Venus, nagtampo ka naman agad. Hintayin mo ako. 2 tayo pupunta roon. As if naman hahayaan kitang lumabas na mag-isa na walang backup. Kim, maghanda na kayo. Aalis na tayo pagkabalik namin. Humanap ka ng safe route natin, papunta ng Citadel. Ilang saglit pa ay bumaba na sina Richard at Venus. Dahan-dahan silang lumabas ng gate at nilinga ang buong paligid. So far ay tahimik naman at walang kahit isang infected ang makikita. Dahan-dahan ang naglakad ang dalawa. Si Richard ay dumiretso sa gasoline station at doon naglagay ng 2 C4 explosives. Si Venus naman ay sa truck nagkabit ng pampasabog. Matapos magkabit ay nagsibalik na sila sa may bahaging gate ng bahay na kanilang tinutuluyan. Saan tayo dito, Kim? Sa kanan, tapos diretso. Mukhang wala pang bantay masyado roon. Sa unahan pa ang meron. Okay, sige. Wika ni Richard at nauna na sa paglalakad. Bago lumiko sa kanan ng gusali, ay pinindot ni Richard ang detonator. 3 segundo lang siguro ang lumipas at sumabog na ang buong gas station, pati na ang truck na nakaparada roon.
kaya nagtuloy na sa paglayo ang grupo. Nagbukas naman ang 2 container van na naka-standby sa may Sector 3 na may lamang mga infected. Nako, naririnig ko na ang mga infected. Ang dami. Wika pa ni Kim. Patuloy silang naglakad ng mabilis hanggang sa makarating sila sa isang malawak na daan. Diretso na iyon sa likurang bahagi ng Citadel Building. Venus, ito na yung diretsong daan patungo ng Citadel. Mga 10 to 15 minutes na lakad siguro ay matatanaw na natin ang gusaling iyon. Mas mabuti na iyong mauna tayo roon para nakapwesto na tayo kapag dumating roon si Rafael. Tuloy-tuloy pa sila sa kanilang paglalakad nang biglang may lumiko na 2 armored vehicle mula sa kabilang kalsada at parehong nakaharap ang mga iyon sa kanila. "Take cover!" sigaw ni Richard at saktong nakatakbo sila ay agad nang umulan ng bala mula sa machine gun na nasa ibabaw noong armored vehicle. Lahat sila ay napunta sa kanang bahagi at nakakover sa isang gusali. Pero grabe ang buhos ng mga bala patungo sa kanila, kaya hindi na muna sila lumabas. Noong huminto ang mga putok ay nagsalita si Venus. "Anong akala nyo? Tayo lang ang may baril? May baon rin kami." Wika niya sabay karga ng malasardinas na bala sa grenade launcher. Pagkalabas ay inasinta niya kaagad ang isang armored vehicle. Sapul ang unahan noon. Muling tumago si Venus. Sabi niya, "Ano, napuruhan ko ba?" Sabi naman ni Jenna, "Hindi eh, mukhang makapal ang dingding ng sasakyan nila. Nayupi pero hindi mo nabutasan. Gumagalaw na ang sasakyan nila papunta rito sa atin." Sabi naman ni Richard, "Tara na, umalis na tayo rito. Mahirap makipagsabayan sa mga hindi tinatablan." Nagsimula na nga silang tumakbo papuntang kanan kung saan naroon ang makapal na kakahuyan. Makalipas ang mahigit 15 minuto ng pagtakbo ay sinabi ni Jenna, "Dito tayo nanggaling, di ba? Nasa bahaging yan ang entrance ng kuweba, papunta sa tunnel na patungo sa dagat." Sabi naman ni Richard, "Oo, tama ka Jenna. Diyan nga yun. Tara, silipin muna natin kung ligtas ba bang daanan. Dito raw natin idadaan ang pamilya ni Lino para itakas." "Okay, sige." Tinungo nila ang pinakabukanan ng kuweba. "Tulungan niyo ako. Lagyan natin ng takip ng mga sanga na may dahon para hindi madaling mapansin ng iba. Baka malagyan pa tuloy ito ng patibong at dito pa tayo mapahamak." Pinagtulungan nilang takpan iyon ng mga dahon at baging na may mga dahon din para hindi mahalata. "Oh, ayos na yan. Tara na." Wika ni Richard. Habang naglalakad sila ay nag-vibrate ang cellphone ni Richard. "Hello Rafael, bakit?" "Anong bakit? Nasaan na kayo? Lumayo ba kayo o nagpatay ng com? Wala na kayo uli sa range ng signal eh." "Oo Rafael, lumayo kami. Malapit na dapat kami sa Citadel eh, nang may dumating ng mga Dragon Corps na naka-armored vehicle. Lintik ang tibay ng sasakyan nila, parang tangke de gera. Hindi namin kinaya, kaya napilitan kami umatras. Medyo madidili ang dating namin dyan. Umikot kami eh. Dinaanan na rin namin ang entrance ng tunnel papunta sa tabing dagat. Kung ligtas pa rin bang mapasukan." "Oh, anong balita sa tunnel papuntang dagat? Hindi ba flooded?" "Hindi naman, nasa ibabaw ito. At hindi karugtong ng underground tunnel ng Vinictican City. Kaya ligtas pang daanan. Tinakpan na lang muna namin ang mga baging ang bukana para hindi pansinin." "Okay sige, hanggat maaari bilisan nyo makarating ng Citadel. Binabayo na sila Benny at nakapin down sila. Hindi na sila makausad." "Copy that Rafael." Sagot naman ni Richard at pinatay na ang cellphone. "Team, tara na. Kailangan na raw natin magmadali. Nakapin down sila Benny. Walang backup sila Lino kapag pinasok nila ang Citadel." "Okay, sige." Sagot naman ng 3 babaeng kasama sa team at tahimik na silang nagpatuloy sa paglalakad sa madilim na kakahuyan. Samantala, sa bahagi naman nila Lino,
Pagkalabas nila ng gusali ng research and development, ay napansin nilang marami ang nagkalat na mga infected, pero hindi naman bulto-bulto. Nasa mahigit 30 rin siguro na magkakahiwalay na naglalakad sa magkakaibang direksyon. Kulas, pasuyo, pakapalin mo ang hamog sa paligid. Isa-isahin natin ang mga infected rito. Itak lang ang gamitin natin para walang ingay at hindi makatawag pansin. Siguraduhin mo, Kulas, na lampas sa ulo natin ang kapal ng hamog, ha, para hindi tayo maasinta ng mga snipers na maaaring nakaabang na sa itaas ng mansyon. Sabi naman ni Rafael, paano tayo makakarating roon kung wala tayong makita sa paligid? Siguradong maliligaw tayo nito. May paraan para dyan, Rafael. Wika ni Lino. Kulas, itaas mo kaunti ang hamog mula sa tuhod natin pa itaas. Huwag mong lagyan ng hamog ang pinakaibaba para pwede tayong dumapa at sumilip sa pinakaibaba para hanapin ang mga kasama natin kapag nagkahiwa-hiwalay. Sabi naman ni Mancio, panalo yung ideya mo, Bailino. Maliban na lang sa magbumuka tayong bata na gumagapang na parang kalabaw sa lupa. Oo, alam ko, Bay Mancio. Pagtiyagaan na lang natin. Tsaka, medyo dumikit kayo palagi sa mga puno dahil baka magpaulan ng bala ang mga Dragon Core para makapanghula ng target. Nakita niyo yung gusali na iyon? Iyon na ang mansyon ng City Council. Katabi na noon ang Citadel Building. Ang target natin ay makarating sa gilid ng gusali na yan para hindi tayo exposed sa mga snipers. Pero kayo, Micaela at Rosalia, ay huwag kayo sumama sa amin sa paggilid. Humanap kayo ng hidden position nyo para mabackupan nyo kami. Kapag nakaikot na kami sa likurang bahagi, umikot na rin kayo at doon pumesto sa likuran, kung saan makikita nyo ang pinto ng likurang bahagi ng Citadel Building. Huwag na kayong pumasok sa loob, ha. Kami lang ni Rafael ang papasok. Copy that, Lino. Sagot naman ang dalawa. Ilang saglit pa ay nabalot na ng makapal na hamog ang buong paligid. Sumenyas na si Rafael ng direksyon na tatahakin nila. Tumango si Lino at naglakad na sila pasulong. Magkatabi naman sina Mancio at Tingting na parehong may hawak din na itak at nasa likuran nakasabit ang mahabang baril. Ilang saglit pa ay pareho nang naliligaw ng landas ang dalawa. Pinapit ni Mancio si Tingting. Boy Tingting, naliligaw na yata tayo ng landas. Hindi ko na maisip kung nasaan tayo banda eh. Puro growl na lang ng infected ang naririnig ko. Tsaka, bakit parang ang dami na nila? Kanina konti lang naman yun. Sabi naman ni Tingting, baka natawag natin, Bay, dahil sa ingay mo. Dapa, dali. Gawin natin ang gapang baka para makita natin kung nasaan tayo banda. At ilan ang nakapaligid sa atin. Pagkadapa nila ay parehong nanlaki ang kanilang mga mata noong makitang nasa 6 na mga infected ang naroon palakad-lakad malapit sa kanila. Suminya si Tingting kay Mancio at sinabing kanya ang 3 sa bahagi niya. Kay Mancio naman ang 3 pa. Tumango naman si Mancio. Inilapag niya muna ng dahan-dahan ang kanyang backpack at inihanda ang itak. Pagapang na siyang lumapit sa isang infected, tila naman nararamdaman noon ang paglapit niya dahil pumipihit papaharap. Gumilid si Mancio para sa gilid ng ulo niya iyong tatagain, pero humaharap talaga sa direksyon niya ang infected. Ay, makulit ka, ha? Ganito na lang. Wika ni Mancio sabay tinadyakan ang tuhod noon. Kaya natumba iyon at bumagsak sa simentong sahig. Pagkabagsak ay sa kanya iyon buong pwersang tinaga sa ulo. Hindi na iyon nakapalagpa at kumisay na lang hanggang sa mamatay. Pagkalingon niya sa ibang direksyon ay papalapit na rin sa kanya ang 2 pa. Tinaga niya ang binti noong isa at pagkabagsak ay sinaksak niya ng itak ang bunganga noon na tumagos pa nga sa likuran ng ulo. Kaso bago niya pa iyon mabunot ay nakayakap na sa kanya ang pangatlong infected. Kaya panay ang siko niya sa likuran
para hindi noon maabot na makagat ang leeg niya. Pilit niya ring tinatadyakan ang katawan ng infected na kanyang sinaksak dahil matigas ang pagkakaipit ng itak sa bungo noon. Natataranta na si Manchu dahil baka maunahan siyang makagat ng infected bago pa niya makuha ang itak. Nang biglang may tumagos na itak sa leeg ng infected na iyon. Pagkatumba noon ay si Tingting ang naroon. "Ano ba bay Manchu? Bakit ang tagal mo? Munti ka pang makagat." Sabi naman ni Manchu, "Naipit kasi ang itak ko sa ulo ng hayop na ito." Wika niya pa, sabay tadyak sa mukha noong infected para maalis ang pagkakakalso ng kanyang itak. "Lintik, ang babaho talaga nila." Reklamo niya pa, sabay ipinunas ang itak sa damit noong infected bago tumayo. "Tara na," wika ni Tingting. "Saglit lang at kukunin ko ang backpack ko. Teka, nasaan na ba yun?" Muli namang dumapa si Tingting sabay sabing, "Ayun o, kunin mo na, dali." Agad namang gumapang si Manchu at kinuha ang bag niya. Nagpatuloy silang dalawa sa paglalakad at paminsan-minsan nagagapang para makita kung nasa tamang direksyon pa ba sila. Naririnig nila sa paligid ang mararahas na paghampas ng itak nila Kulas, Lino, Rafael, Micaela at Rosalia. Noong muli silang dumapa ay wala na silang makitang naglalakad na infected. Nagradyo naman ang pabulong si Lino. "Ubos na ang mga infected rito, kaya pwede na tayo maglakad ng mas mabilis kaunti, papunta sa gilid ng mansyon." Pagkasabi ni Lino noon ay narinig naman nila ang maingay na hiyaw ng 4 na lumilipad na infected na paikot-ikot sa ere. "Naku, narito na sila. Mag-iingat kayo ha. Pwede nilang paypayin ng pakpak ang hamog para makita tayo. Kaya tara na, bilisan natin makaalis rito." Wika ni Lino, kaya mas binilisan na nila ang kanilang paglalakad papalapit sa mansyon. Sina Rosalia at Micaela naman ay agad naghanap ng magandang pwesto sa kabilang bahagi. Sa isang puno umakyat si Rosalia. Si Micaela naman ay sa isang abandonadong bus. "Girls, nakikita niyo kami?" tanong ni Lino. "Oo, Lino," sagot ni Micaela. Sabi naman ni Rosalia, "Ako hindi, dahil nasa puno ako." "Okay, sige. Forward na kami ng dahan-dahan. Bantayan niyo ang mga nasa itaas na snipers ha. Ilan ang naroon?" Si Rosalia naman ang sumagot, "2. Pero isa lang ang nakatutok sa direksyon natin. Nasa kabilang side ang isa. Tsaka may 2 drones ang umiikot sa gusali ng mansyon. Hindi ako sigurado kung equip yan ng heat signature reader. Dahil kung meron yan, ay mararamdaman yan ang presensya natin rito." Sabi naman ni Lino, "Okay, sige. Hayaan na natin na ganyan lang muna yung sniper sa itaas. Hindi naman tayo makikita rito. Hindi rin natin yan pwedeng ilaglag. Makakatawag yan ng pansin sa mga kasama. Yang drones naman ay mukhang walang heat reader. Dahil kung meron, edi kanina pa tayo yung pinaulanan ng bala. Rafael, proceed na tayo." Wika pa ni Lino at nauna na sa paglalakad patungo sa bahaging likuran ng mansyon. Hindi sila pwedeng magmadali sa paglalakad dahil magagalaw ang formation ng hamog sa ibaba. At kapag napansin iyon ng sniper o drone, ay maaaring pagkinalaan na kaagad na may mga tao na nakatago sa makapal na hamog. Pwede silang gamitan ng landscape bombing. At kahit pa nasaan sila ay siguradong masasabugan. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 282. Ilang hakbang na lang ay mararating na nila Lino ang gusali ng Citadel, kung saan nakakulong ang kanyang buong pamilya at mga kasama sa bahay. Pakiabangan na lang po ang kasunod ha. Gaya ng nasabi ko na, kapag kaya ay dadalasan ko talaga ang pag-a-upload. Pero kung hindi naman, ay sisikapin ko pa rin na hindi maging masyadong matagal ang kasunod nito. Maraming salamat po
sa palagiang pag-antabay ng kwentong ito ha. Malapit na silang matapos sa kanilang misyon sa Vinictican City. Kagaya ng palagi kong tanong, sino ang makakauwi ng buhay at sino ang malalagas? Paano kung si Lino pala iyon? Abangan. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.